At daan-daan ang mga naging bagong friend ng Unang Hirit Facebook page kahapon. Eto na muli ang i-hirit. Ang aming question of the day, kung bibigyan ka ng pagkakataong umasenso bilang OFW, tatanggapin mo ba ito? Oo o hindi at bakit? At pag-isipan niyo mabuti, lalo na ngayon na medyo nagkakagulo po sa Middle East at may voluntary evacuation na ng mga OFW sa Libya. At eto na, may mga Facebook comments na si Armando Pascual Jr. Kamagana ko ba yan? Oo nga eh. Baka tito ni Jappy to. Tatanggapin ko kasi maaaring hindi na ulit dumating sa iyo at pagkakataon para makapunta ng ibang bansa. Besides, it can help you learn new things and explore. Yan. At meron din si Meg Stan. Hindi na, mas gugustuhin ko makasama ang pamilya ko dito kahit simple lang ang buhay at walang karangyaan. Konting sipag at tiyaga lang naman ang kailangan. At ito naman ang Facebook comment ni Lian Padernal. Sabi niya, maganda nga po sana ang ideya na mamuhay sa sarili mong bansa. Ngunit kung ikagiginhawa naman ng iyong pamilya ay makikita mo sa iba, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na yon at maging praktikal. Hindi po natin maipagkakailanan sa panahon ngayon, mahirap nang humarap ng trabaho na may sapat na sahod. Totoo nga naman. Ito naman mula kay Wenzel Pulios Sante. Hindi. Tsak na meron pang bagay na makakatulong sa atin dito para umulad tayo na naghihintay lang na madiskubre. Be creative lang at dyan tayo magaling. Positive. Positive naman. And of course, kayo rin po maaaring sumali sa ating kwentuhan. Mag-post na ng inyong mga comments sa aming Facebook page. I-search lang ang Unang Hirit GMA at i-add nyo kami bilang new friends. At sa Twitter naman, mag-DM o direct message kayo o mag-reply sa aming account na Unang Hirit. Kaya post na, tweet na, ihirit yun na. Libat naman tayo kay Drew at Ariel. Thank you, Tech Girls. Teki. Thank you. Okay, mga kapuso, tara natin makisilip sa ating amazing gimmick today. Hindi pa ito sulyap. Hindi pa ito sulyap sa taping na Magic Palayok, ha? Pero magical din ang dating na to, Miss. Kasi makikita natin kung paano ang malambot na putik ay magiging matigas na palayok. Yan. Kaya ibibida sa atin yan ni Monica. Hi, Mon! Hi, Mon. Paring Drew, alam nyo, pagkatapos ng halos isang oras sa paghahanap ng Magic Palayok dito nga sa paggawaan ng palayok dito sa Santo Tomas, Pampanga, unfortunately, hindi pa rin namin nahanap ang Magic Palayok. Hindi ko alam kung saan yan nagtatago. But anyway, dahil hindi nga namin mahanap itong Magic Palayok, well, naisipan namin na gumawa na lang ng sariling palayok. Kaya ngayon, alamin natin kung paano nga ba gumagawa ng mga palayok na ito. So, syempre, nagsisimula ang lahat sa mga ingredients or sa mga gamit na kailangan gamitin para sa paggawa nito. So, sabi nila, usually ang ginagamit ay yung tinatawag nilang luwad o yung putik na nanggagaling sa mga sakahan. Now, itong putik, ihahalo ito sa buhangin, tulad nitong nasa aking katabi. At ito nga daw ay ginagawa para siguraduhin na matibay ang palayok na matatapos natin. Now, pagka okay na yung pagkakahalo ng ating putik at ng ating buhangin, ilalagay nila ito dito sa kanilang mixer. Dito sa mixer, mas lalong pinagtitibay yung pinaghalo nating buhangin at luwad. At ito nga, 4 na beses siyang nilalagay dyan para siguraduhin okay na okay ang ating mix. Pagkatapos, tulad ng ginagawa ni Betong sa aking tabi, minamasa nila itong kanilang pinaghalong buhangin at yung luwad nga. Ginagawa nila ito usually ganito, mga bloke-bloke, at ilalagay na nila doon sa next station. Yun naman, ang ganda ng shot, may sumalong shot. But anyway, itong hawak-hawak ni Kuya Betong na mga bloke, tinitimbang muna yan dito sa kanilang timbangan. At ang timbang ay nakadepende sa... Nakakatakot ka naman, Arn, dyan sa tabi ko. Parang malimaw sa panga dyan. Pero Arn, alam mo ba, na itong mga hawak-hawak nila Betong at ni May nga ay tinitimbang dito, depende sa laki nung palayok na gagawin. Gano'n kaya kalaki ito gagawin kong palayok na to? Nang ganyan sa'yo? Siguro mas malaki sa katawan mo yung kailangan. Ayan. Tapos ilalagay na nila dito sa kanilang potter's wheel. So dito sa potter's wheel, dito na ginagawa yung paghuhulma ng ating mga palayok. So tulad nitong ginagawa ni Kuya, dapat daw ay lalagyan muna ng butas itong palayok sa loob. At habang iniikot-ikot yan, mainam na lagyan siya ng tubig para mas maging madali ang pag-ikot nung, o paghuhulma nitong gagawin nga nilang palayok. Diba Kuya, tama ba yung sinabi ko? Ayun, nag-nod si Kuya, so tama siya. So ayan, kailangan lamang siyang paikot-ikutin hanggang sa makuha na yung desired natin na korte ng palayok. Pag okay na siya, gagamitan daw na sinulid itong ating palayok
parang, ayun, tulad ng ginagawa ni Kuya, yung sinulit na yan, yung ginagamit nila para matanggal yung palayok doon sa potter's wheel. At pwede nang ilagay dito sa ating drying area. So dito sa drying area naman, inaabot doon ng mga 2 to 4 days ang pagpapatuyo. Ang tagal, no? Oo, 2 to 4 days ang pagpapatuyo. Pero syempre, kailangan talaga yon para siguraduhin na matibay yung ating mga palayok. Now, pag ito ay okay na, kapag siya ay tuyong-tuyo na, dadali na siya doon sa kabilang section. Ayan. Malayo-layong lakaran nito. But anyway, ayan, dadali na nila dito sa kanilang pugon. So dito sa pugon, dito na yung final stage ng ating paggawa ng palayok. Dahil dito nila niluluto 24 hours po ang mga palayok para matapos na at makuha na natin ang finished product. So ayan, pakita natin May and Berong. Ito yung nilagay before at ito na yung after. So ayun pala yung magiging itsura niya. Magiging medyo reddish yung kulay niya. At mainit-init pa. Ay, bagong-bagong luto. Bagong-bagong luto. Dapat pala naglagay na rin tayo ng tinapay dyan para may pandesal tayo ngayong umaga. But anyway, ayan. So, ito po yung pinaka-finished product niya. So, meron na tayong palayok. And sa ating pagbabalik, alam nyo ba na itong mga palayok pala ay maraming iba't ibang klase? Ayan, marami siyang klase. So, mamaya alamin natin kung ano-ano ba yung mga klaseng yan. Tsaka ano ba yung mga uses niya kapag meron tayo sa bahay. Kaya tutok lang mga kapuso dahil lahat ng yan ating